taong 1998. Isang baryo sa liblib na lugar ang nagbigay ng takot sa mga taong nakatira malapit dito. Usap-usapan kasi na lahat ng nakatira roon ay hindi mga ordinaryong tao. Ayon sa mga nakasaksi, ang lahat ng mga nakatira sa baryong iyon ay purong mga aswang lamang. Ibinenta raw ng dating kapitan ang lugar na iyon sa pinuno ng mga nakatira roon upang gawin nilang tirahan. Ngunit di kalaunan, isa-isang nawawala ang mga tao sa kalapit nitong lugar. May mga batang natatagpuan na wala na mga lamang loob. May mga buntis na pinaslang upang kunin ang sanggol sa loob ng tiyan nito. Meron namang patay na nakalamay at pinapalitan umano ng kampo ng kadiliman ang katawan nito ng puno ng saging. Sinubukang palayasin ng mga tao ang nakatira sa naturang baryo. Walang iba kundi ang mga aswang. Subalit sa kasamaang palad, hindi sila nagtagumpay sapagkat wala silang sapat na ebidensya. Kaya upang makaligtas, napagdesisyonan na lamang ng mga ito na umalis na sa lugar na iyon. At makalipas lamang ang 3 taon, taong 2001, wala nang narinig na balita ang mga tao tungkol sa baryo ng mga aswang. Ngunit may mga ilang mga hayop na nawawala na lang tuwing sasapit ang kadiliman. "Valensiana, gusto kita kaya..." Hindi na ituloy ni Fernando ang sasabihin nang bigla siyang sinampal ng kanyang kaibigan. "Hoy Nando, kaibigan mo ko. Tigilan mo nga yan." Bulyaw ni Valensiana sa lalaki. Napakamot naman ng ulo ang binata sa hiya at pagkabigo. "Nag-aaway na naman kayo. Walang araw na di kayo nagtatalo." Reklamo ni Alexandro habang nagbabasa ng libro sa isang upuan. Nandoon sila ngayon sa bahay ni Valensiana. Sila kasi ang inatasa ng mga guro na gumawa ng mga props para sa nalalapit ng buwanan ng wika. Magkaibigan ng 3 simula pa noong mga nasa elementarya pa lang sila. "Ito kasi, aamin-aamin sa akin, parang kapatid na nga ang turing ko sa inyo," saad ni Valensiana. "Edi sorry na, nagbabakasakali lang eh." Sambit naman ni Fernando at padabog na umupo sa lantay. "Ay naku Nando, hindi ka na talaga nadadala. Ilang beses ka nang umamin kay Shana. Wala pa rin." Umiiling na sambit ni Alexandro. Pagkatapos ng kanilang ginawa, kaagad namang nagpaalam ang 2 binata na umuwi na. Sakto namang kararating lang din ng mga magulang ni Valensiana. Sinalubong niya ito ng mano at pagbati ng magandang hapon. "Nakasalubong namin si Nando at Sandro anak. Anong ginagawa ng mga yun dito?" Tanong ng ina ni Valensiana. Kinuha naman ng dalaga ang bitbit ng ina bago sinagot ang tanong nito. May ginawa lang kaming prap sa buwan ng wika, Nay," sagot ng dalaga. Umupo naman ang dalawa at kaagad niya itong inabutan ng tubig na maiinom. "Nak, sa bakasyon, doon ka muna sa Lolo Pedring mo ha. Hindi ka namin masamahan dito sa bahay dahil ipapadala kami ng boss namin sa Maynila. Ayoko namang maiiwan ka mag-isa rito, lalo na't babae ka. 2 buwan lang naman kami roon." Paliwanag ng kanyang ama. Kumunot naman kaagad ang noo ni Valensiana nang marinig niya na sa Lolo Pedring niya siya tutuloy habang wala ang kanyang mga magulang. At isa pa, yun kaagad ang bungad ng tatay niya. Wala pa sa kalahati ang klase nila. "Nay, Tay, parang ayaw ko roon. Nakakatakot si Lolo Pedring eh." Naiinis na sambit ni Valensiana. "Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa lolo mo, Valensiana Pedrang." Bulyaw ng kanyang ina. Mas lalong uminit ang ulo ni Valensiana nang tawagin siya ng kanyang ina sa pangalawa niyang pangalan. "Makinig ka na sa amin anak.
Para rin sa ikabubuti mo ito. Kung gusto mo, isama mo yung dalawa mong kaibigan para hindi ka mabagot doon. Wika ng kanyang ama. Doon naman lumiwanag ang mukha ni Valenciana. Kinabukasan pagkapasok sa eskwela, kaagad niyang ibanalita kay Nando at Sandro ang balak ng kanyang mga magulang sa kanya sa bakasyon. Sige na Nando, Sandro, pumayag naman na kayo. Pagmamakaawa ni Valenciana sa dalawa. Oo na. Di ba, ang layo pa nun, baka magbago pang isip mo. Pilit na sagot ni Sandro at binalik ang atensyon sa pagbabasa. Ikaw naman Nando, pumayag ka na please. Doon na tayo magbakasyon. Samahan niyo naman ako. Pagpupumalit ulit ng dalaga dahil parang walang kibo si Nando o Fernando. Papayag ako pero payagan mo rin ako manligaw sa'yo. Aray! Hindi na ituloy ni Nando ang sasabihin nang sapakin siya bigla ni Valenciana. Sasama ka sa ayaw at sa gusto mo. Pagbabanta ng dalagita at iniwan na ang dalawa. Napasapo na lamang si Sandro sa noo nang makita niyang kinakamot ni Nando ang kanyang pisngi kung saan siya sinapak ng dalaga. Hanggang sa paglipas ng mga buwan at tumungtong ulit sa taong 2002. Hindi nila namalayan na dumating na pala ang bakasyon. Araw ito ng Marso. Kakatapos lamang ng graduation nilang tatlo, ngunit kinahaponan, pinaimpake na kaagad si Valenciana ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, maaga pa lang nasa bahay na ng dalagita si Nando at Sandro. Anong oras tayo alis? Tanong ni Nando sa dalaga. Kapag dumating na yung sundo natin, di ko alam na may kaya pala tong lolo ko. Sagot ni Valenciana habang inaayos ang sarili. Maya-maya pa, isang busina ng FX Tamaraw ang narinig nila. Dali-daling sinilip ni Valenciana ang gate na kawayan. At doon, nakita niya ang isang lalaking sa tansya niya. Nasa edad 50 pataas na. Nasa loob lamang ito ng sasakyan. Bumubisina at hindi bumababa. Ayan na ata ang sundo natin. Dalhin niyo na ang mga gamit niyo. Utos ng dalaga at dali-daling bumaba upang pagbuksan ng gate ang driver. Ikaw po ba ang pinasundo ng lolo Pedring ko? Tanong ni Valenciana. Tumango lamang ang driver at ito si Mang Ben. Kaagad namang tinawag ni Valenciana ang dalawang tukmol. May dala ba kayong asin at bawang dyan? Tanong ni Mang Ben sa tatlo. Nagkatinginan naman si Sandro at Nando na tila natatawa pa. Bakit po? Tanong ni Sandro. Pinapaingat ko lang kayo. Sakay na. Malamig na sagot ni Mang Ben. Sa buong biyahe, tahimik ang tatlo dahil sa kakaibang presyensya ni Mang Ben. Hanggang sa makarating sila sa bahay ng lolo Pedring ni Valenciana. Wala sa kanila ang niisang umimik sa biyahe. Pagkababa nila ng sasakyan, isang mabigat na hangin ang sumalubong sa kanila. Laking pagtataka rin kasi ng magkakaibigan dahil tila parang ghost town ang kanilang napuntahan. Maraming ang bahay ngunit tila wala namang nakatira. Dito ba talaga nakatira ang lolo mo? Nagtatakang tanong ni Sandro. Dito nakatira si Don Pedring. Halina kayo. Malamig na sabat ni Mang Ben. Teka. Bakit ho ang tahimik naman dito? Nagtatakang tanong ni Nando. Bumundong hininga naman ng lalaki. Nako, hindi pa lalabas sa mga tao rito. Lalo pat may liwanag pa ng araw. Abangan nyo na lang mamayang gabi. May pagbabantang sagot ni Mang Ben. Pagkarating nila sa harapan ng bahay nila Lolo Pedring, kaagad siyang sinalubong ng matanda kasama ang dalawang maitim at malaki nilang alagang aso. Nakapagtatakang para itong walang kibo. Nakaupo lamang ito sa likuran ni Lolo Pedring. Nakatayo ang mga tenga
at tila nag-aabang upang umatake. Napansin din ng tatlo ang masaganang pamumuhay ng matanda. Malaki ang bakuran, malaki ang bahay, at maraming tanim na bulaklak. Malinis din ang kasulok-sulukan ng bakuran nito. Hindi ka ba magmamano sa lolo mo? Valenciana, ikaw na ba yan? Nakangiting tanong ni Don Pedring at inilahad ang kamay. Lumunok naman ng laway ang dalaga bago nagmano sa kanyang lolo. Ikinagagal akong naisipan mong bisitahin ako rito, apo. Matagal-tagal na rin yung hindi tayo nagkita. Sambit ng matanda at ngumiti. Kitang-kita sa mga mata nito ang pagkami sa kanyang kaisa-isang apo. Magandang hapon po, Don Pedring. Sabay na bati ni Sandro at Nando. Bigla namang umungol ang dalawang aso na nagbabantang tatahulan ang dalawa. At nagdala ka pa talaga ng kaibigan. Hali kayo. Pasok kayo sa munting mansyon ko. Dali. Ipaghahanda ko kayo ng masasarap na pagkain. Masayang pag-aaya ng Don sa tatlo. Pagkapasok nila, namangha kaagad sila sa parang mga gintong manggagamit at mamahaling painting ng Don. Gulat na gulat naman si Valenciana dahil noon niya lang nalaman na mayaman pala ang kanyang lolo. Ngunit laki ang ipinagtataka niya. Bakit ang kanyang mga magulang ay kailangan pang magtrabaho? Gayong mayaman na ang kanyang lolo. Kayang-kaya na silang buhayin ang kayamanan nito. Siya na, milyonер ata ang pamilya niyo eh. Oh, grabe. Ang ganda dito. Bulong ni Nando sa dalagita. Subalit hindi na siya magawang pansinin pa ni Valenciana. Abala na kasi ang mga mata at isip ng dalaga kung bakit noon lang niya nalaman ito. Pagkatapos silang ilibot ni Don Pedring sa buong mansyon niya, kaagad naman silang pinakain ito. Habang inilalapag isa-isa ng mga kasambahay ng Don ang pagkain, takam na takam naman si Nando at Sandro na tila naglalaway pa habang tinititigan ang mga pagkaing nakahain sa mesa. Grabe, sobrang sarap. Wika ni Nando na hindi napigilan. Hindi ako makapaniwala na matutupad ang lahat ng panaginip ko kagabi. Sabat naman ni Sandro. At nang matapos mailapag ng mga kasambahay ang halos 10 iba't ibang putahe, kaagad naman itong nilantakan ng dalawang binata. Samantalang si Valenciana naman ay hindi man lang ginalaw ang kanyang plato. May kakaibang kutob kasi siya sa nangyayari ngayon. Apo, bakit hindi ka kumakain? Magsando ka na. Huwag kang mahihiya. Yung mga kaibigan mo nga sarap na sarap. Nakangising saad ni Don Pedring. Lumunok naman ng sariling laway si Valenciana bago dahang-dahang dinampot ang kanyang kutsara at humigop ng sabaw sa isang putahe. Napangiwi naman siya sa katabangan nito. Tila ba'y walang asin o pampalasang nilagay ang mga nagluto ng pagkain. Wala po ba kayong asin o toyo? Ang tabang po kasi, lolo. Diretsa ang wika ni Valenciana. Humalakhak naman si Don Pedring. Nako iha, wala ako ng mga asin-asin na yan. Alam mo naman, nag-iingat lang ako dahil matanda na. Bawal sa akin ang maalat o matatamis. Paliwanag ni Don Pedring. Masarap naman kahit matabang malinamnam kaya. Sabat ni Nando. Walang asin-asin. Baka magkagwaiter yun. Doon lamang nakumbinsi si Valenciana at kaagad na rin kumain. Sa paglipas ng mga oras, kinagabihan, halos hindi makatulog si Valenciana dahil sa sakit ng kanyang tiyan. Pinagpapawisan na rin siya kahit malamig naman ang ihip ng hangin. Nang makaramdam siya ng pagsusuka, dali-dali siyang tumakbo palabas ng kanyang silid
at doon dumura sa bakuran. Hindi na niya kasi madaanan kung saan matatagpuan ang CR dahil sa laki ng bahay ng kanyang lolo. Nang matapos siyang magsuka, napaupo sa damuhan si Valenciana habang hinahabol ang kanyang hininga. Medyo nabawasan ang sakit ng kanyang tiyan nang isuka niya ang lahat ng kanyang kinain ng hapunan. Psst! 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 3 sitsit ang nakapagpatayo kay Valenciana. Kaagad niyang hinanap kung saan ito nanggaling. Ngunit mga tanim at punong sumasayaw sa hangin lamang ang kanyang nakikita. Psst! Paswit na naman. Doon lamang kumaripas ng takbo si Valenciana, papasok sa loob ng bahay. Sinarado niya kaagad ang malaking pintuan. Paggalingon niya sa likuran upang sumandal sa pintuan. Bumungad sa kanya si Don Pedring na nakangisi, kaya dahil sa gulat, napahiyaw ang dalaga. "Lolo naman," naiinis na wika ni Valenciana. Nako apo, pagpasensyahan mo na ako. Ikaw kasi, bigla ka na lang sumusulpot. Ano bang nangyayari sa'yo? Natatawang wika ni Don Pedring at pinaandar ang ilaw. Masakit ba ang tiyan mo? Eto, ipahid mo iyan kung saan banda sumasakit. Utos ng matanda. Kaagad naman itong kinuha ni Valenciana at dali-daling bumalik sa kanyang silid. Pagkapasok niya, agad niyang binuksan ang binigay na gamot ng Don. Pagkabukas, isang mabahong amoy ang sumalubong sa kanya. Napansin niya ring may malagkit na tekstura ang gamot, ngunit hindi niya na ito pinansin. Dali-dali niyang ibinuhos sa kanyang palad ang kaunti at ipinahid ito sa kanyang tiyan. Nakahinga naman siya nang mawala kaagad ang kirot at pagkasakit ng kanyang tiyan. Kinaumagahan, maaga pa lang gising na ang tatlo at nakaupo na sa harap ng hapagkainan. Hindi ngayon sumabay si Don Pedring sa pagkain sa kanila dahil ayon sa mga katulong, hindi kumakain ng almusal ang matanda tuwing umaga. Pagkatapos nilang kumain, napagpasyahan ni Valenciana na ayain ang dalawa upang maglibot-libot sa lugar. Sumang-ayon din naman kaagad ang mga ito. Pagkalabas nila ng gate ng bahay, isang matalim na tingin kaagad ang ipinukol sa kanila ng matandang nagtitinda ng parang kakanin o biko ata. Ganoon din ang mga nakakasulubong nila sa daan. Napansin din ni Sandro na mahaba ang buhok ng kababaihan na kanilang nakakasalubong, na para bang hindi na ito napuputulan. Ngayon lang din napansin ng tatlo na pinapalibutan pala ang lugar na ito ng mga nagsisilakihang mga puno. Hindi rin nila matanaw ang kalapit na lugar ng baryong ito. Grabe, sobrang layo pala siguro nito sa kabihasnan. Pakaramdam ko, allergic ang mga tao rito sa marami at maiingay ng mga tao. Pagkamangang wika ni Nando. Maya-maya pa, isang binata ang humarang sa kanilang daanan. May bitbit inong palakol, malaki at may matibunong katawan. Kaagad naman nagsitago ang dalawa sa likod ni Valenciana. Nainis naman kaagad ang dalaga at binigyan ng rumaragasang suntok ang dalawang kumag. "Magsiayos nga kayo, para kayong mga bading," bulyaw niya sa mga ito. Kaagad naman hinarap ni Valenciana ang lalaking matipuno. Nakatingin ito sa kanila ng malamig at parang walang ekspresyon sa muka. Lumunok ng sariling laway si Valenciana bago nagsalita. Mga dayo lang kami rito. Pwede mo bang ituro sa amin kung may mga lugar ditong mapapasyalan? Katulad ng mga ilog o di kaya ay mga aakyatan na mga bundok?" Nauutal na tanong ni Valenciana. "Walang pasyalan dito. Kamatayan. Meron." May kahulugang sagot ng lalaki. Umiwas kaagad ng tingin si Valenciana
dahil pagkaramdam niya, kakainin sila ng tingin ng lalaki at tila ba may sayad ito. Dali-dali namang hinhatak ni Valenciana ang dalawa. Teka lang, sandali. Ako si Himagsik. Ikaw, anong pangalan mo? Tila naging malumanay ang boses ng lalaki. Napatigil naman sa paghakbang ang tatlo. Lumingon si Valenciana sa lalaki at inayos ang kanyang sarili na parabang kinikilig. Ako naman si Valenciana. Nakangiting pagpapakilala ng dalaga. Bigla namang humarang si Nando na tila pinoprotektahan si Shana. Alam mo na ang pangalan ng kaibigan namin. Pwede na ba kaming makaalis? Okay? Naiinis na wika ni Nando at hinatak si Valenciana. Hapon na nang makabalik ang tatlo sa bahay ni Don Pedring. Kaagad na umupo sa sofa ang dalawang binata dahil sa pagod na nararamdaman. Samantalang si Valenciana naman ay nakatingin lamang sa bintana. Nag-ikot-ikot pa kasi sila. May mga lugar na pinupuntahan at nagagandahan sila dahil sobrang presko. Ngunit si Valenciana ay parabang lutang. Hindi pa rin mawala sa isipan niya ang lalaking nakasalubong niya kanina. Nagagapuhan kasi siya rito. Isa rin ito sa mga tipo niya. Yung parang bad boy ang dating, pero tanggal ang angas pagdating naman sa kanya. Uy, anong hindi ngiti-ngiti mo dyan? Bulyaw ni Nando sa dalaga. Paki mo ba? Mataray na saad ni Valenciana. Naudlot naman ang pagtatalo nila nang isang bato ang muntika nang tumama kay Valenciana. Doon lang nila napansin na nabasag ang bintana kung saan nakatingin ang dalaga. Kasunod noon, isang hiyaw ng babae ang narinig nila sa labas. Dali-dalay namang pinuntahan ito ng tatlo at doon, isang babae ang galit na galit habang may hawak na patalim ang tumambad sa kanila. Nang makita ng babae ang tatlo, walang kaano-ano'y inatake niya ang mga ito. Mabuti na lang ay nakailag kaagad sina Valenciana at napalibutan ang babae upang hindi na umatake sa kanila. Tinanong naman ni Sandro kung anong kailangan nito. Ngunit isinisigaw lamang ng babae ay ilabas si Don Pedring. Ayon dito, ang matanda daw ang nagbigay ng sakit sa buntis niyang anak. Maya-maya pa, lumabas na rin si Don Pedring kasama ang dalawang katulong na siyang nagbitbit sa dalawa nitong aso. Makikita mo sa mga mata ng mga ito at galit habang nakatitig sa babae. Nagkakamali ka ata, Ginang. Paano ko pagkakainteresa ng anak mo? Gayong hindi naman ako ganito. Umalis ka na kung ayaw mong ipapulis kita. Banta ng matanda. Doon lamang tumigil ang babae at nagbanta na babalikan niya si Don Pedring. Bigla namang ginapangan ng takot si Valenciana. Hindi kaya't mamamatay tao ang kanyang lolo. Ngunit kung totoo man, bakit hindi sila pinatay nito? At saka sa tanda niyang iyon. Pagpasyensyahan niyo na kung may mga ganong tao. Alam mo na, kapag nakikita ka nilang umaangat, gagawa at gagawa sila ng paraan upang hahatakin ka pababa. Saad ng Don, bago pumasok muli sa loob ng bahay. Nagkatingin na naman ang tatlo at sumunod na rin dito. Noong sumapit na ang gabi, muli na namang sumakit ng sobra ang tiyan ni Valenciana. Hindi niya alam kung bakit siya lang ang nakakaramdam nito. Yung dalawang binata naman ay mahimbing ang tulog at tila walang kasakit-sakit na nararamdaman. Kahit inaantok, lumabas muli si Valenciana sa bakuran upang doon magsuka. Malayo kasi ang CR kung doon pa siya susuka. Habang nagsusuka, bigla na lang may mga dalawang kamay ang biglang dumapo sa kanyang balikat. Hindi ito naramdaman ni Valenciana kaagad, sabagkat abala ang kanyang katawan sa pagsusuka.
Kaya naman nung matapos siya, doon lamang niya napansin ito. Napasigaw siya ng bahagya at napalingon sa likuran, ngunit walang tao. "Valenciana, hindi ba?" Isang boses sa likuran. Napalingon muli ang dalaga at doon tumambad sa kanya si Himagsik. Nakangiti ito nang malumanay sa kanya. Kahit madilim, kitang-kita pa rin ni Valenciana ang kagwapuhan nito. "Oh, Himagsik, bakit ka nandito? Gabi na. At tsaka bakit ka nakapasok dito?" Nauutal na tanong ni Valenciana. Ngunit inilahad lamang ng binata ang kanyang mga palad. "Halika. Hindi ba't gusto mong makita ang pasyalan dito?" Tanong ng binata. Biglang lumawak ang mukha ni Valenciana at kaagad na sumama rito. "Pumikit ka. Magsasabi lang ako kung imumulat mo na ang mga mata mo. Ayaw ko nang madaya. Bawal yun sa akin." Paalala ni Himagsik. Ngumiti naman si Valenciana ng lihim at saka pumikit. Doon lamang niya naramdaman ang pagkawala ng kanyang sakit ng tiyan. Naramdaman niya rin na tila ba umaangat sila sa ere. Maya-maya pa, pinamulat na kaagad siya ng binata. Namangha naman si Valenciana nang makita ang pasyalan na tinutukoy ni Himagsik. Marami kasi itong mga bulaklak. May sapa rin na maliit at pwedeng paliguan. May mga iilan pang mga alitap-tap na para bang mga ilaw na sumasayaw sa gitna ng kadiliman. Para bang nasa isang fantasy movie sila. "Ang ganda rito. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganitong lugar." Pagkamanghang wika ni Valenciana habang binubusog niya ang kanyang mga mata sa tanawin. Dalawang kamay ang pumulupot sa kanyang bewang at isang ulo ang sumandal sa kanyang likuran. "Bumalik na tayo sa dati, mahal ko," wika ni Himagsik. Nanlaki ang mga mata at kumunot naman ang noo ni Valenciana. Hindi niya maintindihan kung anong mga pinagsasabi nito. Anong babalik sila sa dati? Hanggang sa maya-maya pa ay nagulat na lang siya na may kamay na biglang humawak muli sa kanya. "Shana, huy, gising!" Pagyugyug ni Nando sa walang malay na katawan ng dalaga. 5:00 na pa lang ng umaga kasi. Lalabas sana siya upang umihi, ngunit pagbukas niya ng pintuan, tumambad kaagad sa kanya ang nakahandusay na katawan ni Valenciana. Unti-unti namang minulat ng dalaga ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya si Nando na nag-aalala. Pagkabangon niya, kaagad niyang hinanap si Himagsik. "Nasaan na siya? Bakit ako nandito na?" tanong ni Valenciana. Nagtataka naman si Nando. Kumunot ang kanyang betlog. "Sino? Bumangon ka na nga dyan. Kadiri ka. Sa tabi ka pa talaga ng suka mo humiga." Bulyaw ni Nando at tinulungang makatayo ang dalaga. Si Himagsik, dinala niya ako kagabi sa magandang pasyalan," sagot ni Shana. Napakamot naman ng ulo si Nando dahil sa pagtataka. "Ewan ko sa'yo, puro ka nalang Himagsik." Mahinang bulyaw ni Nando at inalalayang makapasok si Shana. Pagkapasok nila, saktong nakasalubong nila si Don Pedring. Kagaya ng nakaraan, nakasunod ang dalawa at malaki niyang aso sa kanyang likuran. Para bang may mga sariling utak ang mga ito, dahil kung saan pupunta ang Don, andoon din sila. Hindi sila umaalis sa likuran ng matanda. "Oh, saan kayo galing? Kay aga-aga ay lumalabas kayo." Wika ng Donyo. "O wala ho, may kinuha lang kami sa labas," palusot ni Nando.
Hindi naman pinansin ni Valenciana ang kanyang lolo at dali-daling tumungo sa kanyang silid. Pagkapasok niya, doon niya lang naramdaman ang hapdi ng kanyang pagkababae. Ngunit hindi niya ito iniintindi sa kay dahilan ng ngayong buwan din naman darating ang kanyang dalaw. Sa kabilang banda naman nakatanaw lamang si Himagsik sa bintana ng silid ni Valenciana. Puno ng lungkot at may pag-aalala ang kanyang mga mata. Kung hindi ko gagawin ang bagay na iyon, hindi kita maililigtas. Sana bumalik na ang alaala mo, mahal ko. Wika ni Himagsik bago umalis. Samantala sa kabilang baryo naman, nagpulong-pulong ang mga kamag-anak at kabaryo ni Himagsik. Nais nilang patumbahin si Don Pedring, ngunit hindi pa kaya ng kanilang mga lakas. Hindi ba't umuwi doon ang apo ni Don Pedring? Paano kung yun na lamang ang gagamitin natin para isuko niya ang kayamanan na ninakaw niya sa atin? Sambit ng kapatid ni Himagsik na si Kanlon. Nagkatingin na naman ang mga matatanda at tila sumang-ayon sa nais ng binata. Ngunit bigla namang pumasok si Himagsik sa pagpupulong. Hindi ninyo maaring galawin si Valenciana. Siya ang magiging ina ng anak ko. Banta ni Himagsik. Nagkatinginan ng lahat sa gulat. Anong pinagsasabi mo? Hindi ka maring umibig sa babaeng iyon. Kalaban natin ang pamilya niya, ang lugar niya, at lalong-lalo na ang lolo niya. Sigaw ni Kanlon. Walang kinalaman si Valenciana sa inyo. Bakit ba kating-katikang patayin ang minamahal ko? Galit na tanong ni Himagsik. Susuntukin na sana ni Kanlon ang binata. Ngunit bigla siyang pinigilan ng kanyang ama na siyang pinuno ng kanilang lugar. Hindi mo ba alam ang ginawa ng babaeng yan noon sa pamilya natin? Tanong pa nito. Doon lamang natahimik si Himagsik. Naalala na naman niya ang bangungot ng nakaraan at kung bakit nawala ng alaala si Valenciana. Ang baryong kinakatakutan dati sa kanilang lugar ay pagmamay-ari mismo ni Don Pedring at ng kanyang anak na si Virginia, ang totoong ina ni Valenciana. Isa sa mga pinagkakatiwalaan dati ng Don ay ang pamilya ni Himagsik. Tama kayo, sila ay mga aswang. May lahi ring aswang si Valenciana. Bata pa lamang siya. Kinain na ng pagiging aswang ang kanyang buong pagkatao. Maski ang kanyang kapwa-aswang ay pinapaslang niya at kinakain. Tinaguri ang nakakatakot na immortal si Valenciana. Kaya naman tuwing inaaya niyang makipaglaro ang dati niyang mga kaibigan, hindi na siya nito nilalapitan. Tanging si Himagsik at Kanlon lamang ang naging kaibigan niya. Lumipas ang ilang taon tumungtong sa 10 taong gulang si Valenciana. Mas naging malakas ang kapangyarihan nito bilang aswang hanggang sa hindi nito namalayan na nakapaslang siya ng 50 nilalang. Kaya naman upang makalayo sa trahedya, naisipan ng mga magulang ni Himagsik at Kanlon na tumiwalag sa pamumuno ng Don. Kumbinsido kasi sila na kaya nilang mabuhay sapagkat mayroon naman silang tinatagong kayamanan. Subalit sa kasamaang palad, kinuha ito lahat ng sapilitan ni Don Pedring. Napilitan namang umalis ang pamilya ni Himagsik para sa kanilang kaligtasan. At samantala naman, napagdesisyon na naman ng Don Pedring na ibigay si Valenciana sa inaanak niya na siyang tinuturing na totoong mga magulang ng dalaga ngayon. Doon din ay ginamot si Valenciana para mawala ang pagkaaswang habang bata pa ito. Kaya sa labis na lakas ng sumpa na kumawala sa kanyang pagkatao, ay pati alaala nito ay nawala rin. Muntik pa nga itong mawala ng buhay. Mabuti na lang ay nakalampas ito sa matinding pagsubok na iyon. Balik tayo sa realidad.
Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, umalis muli si Himagsik upang tumungo sa dating tambayan nila noon ni Valenciana. Lahat ng masasayang nakaraan ay pinipilit niyang balikan. Nais niyang mananatili na lamang sila ng dalaga sa ganoong edad. Ngunit hindi niya rin naman iyon kayang gawin. Hindi na nila kayang gawin. Napangiti naman ang binata nang maalala niya ang nangyari kagabi. Niyakap niya si Valenciana at doon nangyari ang hindi inaasahan. Hindi niya alam kung maalala ito ng dalaga. Ngunit hindi siya ang kusang gumawa nun. Maski siya ay nagulat dahil bigla siyang hinarap ni Valenciana at hinalikan. Pagkatapos ng pangyayari, doon lamang niya napagdesisyonan na ibalik ang dalaga sa bahay ng Don. Kapag kasi nalaman ng matanda ang nangyari, tiyak siya ang unang papaslangin ito. Isa pa, para sa binata, mas mabuting may nangyari sa kanila upang mailigtas niya ang buhay ni Valenciana sa kanyang pamilya at angkan. Nagpaplano na kasi ang mga ito sa gagawing paghihigante at pagbawi ng kanilang kayamanan kay Don Pedreng. Ang mangyayari, aswang laban sa aswang. Samantala sa kabila naman, napaisip naman si Nando sa sinabi ni Valenciana nang magising ito. Sobra kasi ang pagtataka niya. May kutob din siyang may kinalaman si Himagsik sa nangyari sa kanyang kaibigan. Bakit parang ang lalim ng iniisip ng kaibigan ko Tanong ni Sandro, nakakagising lamang. Hindi kasi. Si Valenciana. Natagpuan ko kanina na nakahandusay sa labas. Tapos paggising niya, hinanap nga si Himagsik. Yung lalaking nakasalubong natin nung nakaraan na parang mangangain ng tao yung tingin. Paliwanag ni Nando habang nag-iisip pa rin. Baka napanaginipan lang ni Siana yon. Ikaw masyado kang siloso. Hindi tama yan bro. Biro ni Sandro. Oo, aminin ko nagsiselos ako. Kasi ako yung umamin pero iba yung gusto niya. Naiinis na pag-amin ni Nando. Napahiyaw naman ang isang binata. Ganyan, bakit ka kasi nagkagusto sa kaibigan natin? Buti ngayon nung umamin ka. Hindi sineryoso ni Siana yun, kaya magkaibigan pa rin tayong tatlo. Pero kung pareho lang siya sa ibang babae nako, matagal nang sira ang pagkakaibigan nating tatlo. Mahabang litanya ni Sandro. Grabe naman kung makapagsalita ka sa akin. Akala mo naman di siya nagkagusto dati kay Siana. Pamimiliso po ni Nando. Binato naman kaagad siya ni Sandro ng unan. Huy gagi, elementary pa lang tayo nun, gagi ka talaga. Sigaw ng binata at lumabas ng silid. Mabilis lumipas sa mga oras. Kinagabihan. Pagkatapos ng hapunan. Hindi mapakali si Valenciana. Pakiramdam niya, gustong-gusto ng katawan niya na makita si Himagsik. Ngunit kahit ilang beses siyang bumalik-balik sa labas, ay wala pa rin ang presensya ng binata rito. Nakakainis. Bakit ba naging ganito? Saad ni Valenciana at akmang papasok na muli ng bahay nang isang figura ang lumabas sa dilim. Walang iba, kundi si Himagsik. Tila lumiwanag ang mukha ng dalaga at patakbong tumungo kay Himagsik. Kaagad niya itong tinanong. Anong nangyari kagabi? Tanong ni Valenciana sa binata. Saan? Kunwari naguguluhang tanong ng binata. Sinapak naman siya ni Valenciana na siyang ikinagulat niya. Saan mo ko dinala kagabi? Bulyaw ng dalaga. Natawa naman ng bahagya si Himagsik. Sasagot na sana muli ang binata nang biglang bumukas ang pintuan ng bahay ni Don Pedreng. Lumabas kaagad ang dalawang galit na mga asong bantay ng matanda.
Inatake ng mga ito si Himagsik. Kaagad namang tumalo ng mataas ang binata upang mailagan ang pag-atake ng mga ito. Napasigaw na lamang si Valenciana nang sa kanya humarap ang mga aso, para bang nag-aabang sa pag-atake. Atakmang aatake na nga ang mga ito, ngunit bigla namang bumagsak si Himagsik, dahilan upang matumba ang mga aso. Rinig ang impit na sigaw ng mga hayop na siyang dahilan upang lumabas si Don Pedring. Galit na galit ang matanda. Bakit mo pinaslang ang mga alaga ko? Sigaw ng matanda. Kitang-kita rin ni Valenciana ang pamumula ng mga mata nito. Kasalanan ko ba kung masyado silang makulit, tanda? Sarkastikong tanong ni Himagsik. Kitang-kita naman ang pagbibigil ni Don Pedring na huwag patulan ng binata. Ngunit imbis na matakot ito, mas lalo pang inasar ni Himagsik ang Don. Sige Shana, magkita na lang tayo mamaya ulit ha. Nakangising wika ng binata at kaagad na umalis. Napatingin naman ang Donyo sa kanyang apo at dali-dali itong nilapitan. Mahigpit niyang hinawakan ito sa braso. Huwag na huwag ka nang lumabas ng ganitong oras ulit. Naiintindihan mo ba ako? Sigaw ng matanda sa kanyang apo. Kaagad naman kumawala si Valenciana at kumaripas ng takbo papasok sa kanyang silid. Medyo naguguluhan ang dalaga sa inasta ng kanyang lolo. Parang tilay ayaw niya sa bahay na iyon. Hanggang sa wala siyang magawa ay humiga na lang siya. Subalit, mga bandang mag-aalas 3 na ng madaling araw, hindi pa rin makatulog ang dalaga. Ngayon niya lang nakita na ganoon magalit ang kanyang lolo. Para bang halimaw na gustong kumain ng tao. Maya-maya pa, isang katok ang narinig ng dalaga. Kaagad niya itong binuksan at umambad sa kanya si Don Pedring. Nanghingi ito ng tawad sa nagawa niya sa kanyang apo. Ngunit dahil sa sama ng loob, hindi siya pinansin ni Valenciana at sinaraduhan pa ng pinto. Tumingin naman sa salamin si Valenciana. Doon ay napansin niyang nagkaroon ng pasa ang brasong hinawakan kanina ng kanyang lolo. Napabuntong hininga naman siya at napagpa siyang bumalik na lamang sa pagkakahiga. Samantala, tahimik namang isinarado ni Nando ang bintana ng kanilang silid. Hindi siya magkapanawala sa kanyang nakita. May kutob siyang hindi mga ordinaryong tao ang mga nakakasalamuhan nila sa baryong iyon. Lalong-lalo na si Himagsik at si Don Pedring. Kinaumagahan din iyon, kagaya ng nakagawian. Sabay-sabay na nag-almusal ang tatlong magkakaibigan. Tahimik sila, walang umiimik. Napansin din ni Nando ang pamamaga ng mga mata ni Valenciana. Alam niya kasi na puyat ito kagabi at anong oras nang bumalik sa pagtulog dahil sa pangyayari. Hanggang sa hindi napigilan ni Nando ang magtanong. Shana, anong oras ka natulog kagabi? Tanong ni Nando. Nais niyang kumpirmahin kung magsasabi ng totoo ang dalaga sa kanila. Bakit gusto mong malaman? Tanong ni Valenciana habang kumakain. Wala lang. Tanong ni Nando. Saglit na tumahimik ang hapagkainan. 9:00 ng gabi, sagot ni Shana. Doon lamang nakumpirma ni Nando na nagsisinungaling ang dalaga. Tumangaw-tangaw na lamang siya, ngunit hindi ibig sabihin nun okay lang sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, tumungo ang tatlo sa ilog na nasa likod lamang ng bahay ni Don Pedring. Malinis naman ang ilog, walang dumi na kumakalat at pwedeng liguan at paglabahan. Ngunit wala pa ni isang nakikita ang tatlo na may mga taong naliligo doon o naglalaba. Ang lamig ng tubig, maligo kaya tayo? Suhestyon ni Sandro habang pinaglalaroan ng tubig gamit ang kanyang kamay. Sumang-ayon din naman kaagad si Nando, maliban kay Valenciana na parang tulala pa rin sa kawalan. Iniisip kasi ng dalaga kung paano malaman ang totoong pagkatao
ng kanyang lolo. Napansin naman kaagad ni Nando ang pagiging tahimik ng dalaga. Kaya naman pagkatampisaw niya sa tubig ilog, mapaglaro niyang sinabuyan ng tubig si Shana. Natawa naman si Sandro dahil tila naiinis na ang dalaga sa lalaki. Kaya naman para mas maging mainit ang pang-aasar, sumali siya. Tama na! Ano ba kayo? Sigaw ni Valenciana. Nagulat naman ang dalawang binata at nagtinginan na lamang. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Tanong ni Sandro. Hindi ka naman dating ganyan, ha? Sabat naman ni Nando. Tumayo ng padabog si Valenciana at saka pinagpag ang shorts. Hindi nyo kasi naiintindihan. Bulyaw ng dalaga at dali-daling umalis. Napabuntong hininga naman si Nando. Umahon na lamang ang dalawang binata na siyang nagtataka dahil sa kakaibang ikinikilos ni Valenciana. Samantala ang dalaga naman ay dinala ng kanyang mga paa sa gitna ng kagubatan. Doon, sumigaw siya dahil sa pagkairita. Alam niya sa sarili niya na hindi ordinaryong tao ang kanyang lolo. Ngunit wala pa siyang sapat na pruweba upang patunayan ito. Kaya naman kinahapunan nang umalis ang donyo, palihim siyang tumungo sa attic kung saan nakatambak ang ibang gamit ng matanda. Nakita na kasi nakaraang araw na may dinalang painting ang isang katulong doon. Pagkaakyat niya, tumambad sa kanya ang maalikabok na attic. Maraming manggagamit na nakatambak doon. Hindi nag-aksaya ng oras si Valenciana. Kaagad siyang nangalkal sa mga gamit hanggang sa matagpuan niya ang isang kahon na nakakuha ng kanyang atensyon. Nakaukit doon ang pangalan na Virginia. Pamilyar kay Valenciana ang pangalan na iyon. Hindi lamang niya maalala kung saan ito narinig o nakita. Sa kahon naman, 2 lumang litrato ang laman at isang papel na may sulat. Unang tinignan ng dalaga ang litratong naglalaman ng magandang babae. Kahawig ito ni Valenciana. May maikling buhok at magandang ngiti. Sa isang imahe naman, nandoon ang litrato ng batang babae habang hawak-hawak siya ni Don Pedring. Kung hindi nagkakamali si Valenciana, siya ang batang babae na nasa litratong iyon. Sunod naman niyang binuksan ang sulat at binasa ito. Doon, nakalagay ang lahat-lahat ng isinulat ni Virginia. Mahal kong anak, Valenciana. Pasyensya ka na kung wala ako sa tabi mo. Marahil ikaw ay may magandang buhay at bagong kinikilalang mga magulang ngayon. Ngunit kahit ganoon anak, hindi pa rin mabubura ang totoong pagkatao mo at ang katotohanan na ako ang tunay mong ina. Maniniwala ka man o sa hindi, ngunit ikaw ay may dugong aswang. Si Doña Helen, ang lola mo, ang siyang nagbigay ng itim na perla sa'yo noong sanggol ka pa lamang. Sinubukan ko silang pigilan, ngunit huli na ang lahat. Pasyensya ka na kung nagawa ka naming ipamigay sa inaanak ng iyong lolo na sa ngayon ay itinuturing mong mga magulang. Sana kung mabasa mo man ito, mahal na mahal kita anak. Hindi man tayo tinadhana na magsama, ngunit nandito lang ako palagi para sa iyo. Nagmamahal, ang iyong ina. Nanghina naman ang tuhod ni Valenciana at hindi niya napigilang mapaupo sa maalikabok na sahig. Doon bumuhos ang kanyang luha. Kaya naman nang makarating ang Don mula sa lakad, kaagad niya itong kinumpronta. Lo, ano to? Wika ni Valenciana at inilapag sa lamesa ang 2 lumang litrato at isang sulat. Wala namang ekspresyon ng matanda. Para bang inaasahan niya na mangyari ito. Bakit niyo tinago sa akin ang pagkatao ko? Kaya pala kating-kati si nanay na dito ako manatili sa loob ng 2 buwan.
Galit na bulyaw ni Valenciana sa matanda. Hindi lang 2 buwan. Dito ka na mananatili. Dahil ikaw ang magmamana ng kayamanan ko, apo. Ikaw lang ang nag-iisang apo ko. Malamig na wika ng Don. Paano kung ayaw ko? Sarkastikong tanong ng dalaga. Ayos lang naman. Pero wag mo nang aasahan na makakauwi pa ang 2 kasamahan mo. Pagbabanta ng matanda. Hindi naman makapagsalita si Valenciana. Napakuyom na lamang siya ng kamao at kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Napadpad muli siya sa gitna ng kagubatan kung saan siya sumigaw kanina. Doon, napaupo siya sa ilalim ng malaking kahoy at niyakap ang kanyang tuhod habang umiiyak. Samantala, sa itas ng puno ay nagising si Kanlon sa isang hikbi ng babae. Napakunot siya ng noo at sumilip sa baba. Natanaw niya naman kaagad ang figura ni Valenciana na siyang ikinabuhay ng layunin at loob niya. Bumaba siya sa puno at bumagsak sa harapan ni Valenciana na siya namang ikinagulat ng dalaga. Napaatras naman ang dalaga sa gulat. Oh, bakit ka umiiyak? Dapat ang magagandang katulad mo hindi umiiyak. Pambobola niya kay Valenciana. Sino ka ba at anong paki mo? Galit na tanong ng dalaga tsaka tumayo. Ngumisi naman si Kanlon. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Ako si Kanlon, ang magiting na kapatid ni Himagsik. Pagpapakilala niya sa sarili. Hindi naman nakumbinsi si Valenciana na mabuting tao ang kaharap niya. Naging magkaibigan tayong 3 ng kapatid ko dati. Pero dahil sa ginawa mo, kinamumuhian kita hanggang ngayon. Kating-kati na nga akong paslangin kay. Pagbabanta ni Kanlon. Nakaramdam naman ng hindi maganda si Valenciana, kaya kaagad siyang kumaripas ng takbo. Humagalpak lamang ng tawa ang lalaki na tila walang kabakaba sa pagtakbo ni Valenciana. Alam niya sa sarili niya na kaya niyang habulin ng dalaga. Aswang siya eh. Habang tinatahak ni Valenciana ang daan, hindi niya napansin ang pagdilim ng paligid. Mag-aalas 6 na pala. Wala ng araw at hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakikita ang daan papalabas sa gubat. Napaupo naman ang dalaga sa isang sanga nang makaramdam na siya ng pagod. Pagkaramdam niya, hindi na siya kayang abutan pa ng araw doon. Dadagdagan pa ng sunod-sunod na kalusko sa mga sanga. Unti-unti namang ipinikit ni Valenciana ang kanyang mga mata. Kasunod noon, ang pagdilim ng kanyang ulirat. Samantala, isang figurang lumapit sa kanya parang inintay lang ang kanyang pagpikit. Maya-maya, walang ano-ano'y binuhat siya kaagad nito. Samantala naman sa mansyon, alalang-alala naman si Don Pedring, Sandro at Nando. Dahil sa mistulang pagkawala bigla ni Valenciana. Hinanap na rin nila ito sa baryo, ngunit wala na isa sa mga taga roon ang nakakita sa dalaga. Huwag kayong mag-alala. Pinapahanap ko na siya sa mga tauhan ko. Saad ng Don sa dalawang binata. Tumayo naman si Nando at hinampas ang mesa. May magagawa ba ang mga tauhan mo kapag pinaslang ng mga nilalang ng kadiliman ang kaibigan namin? Galit na sigaw ni Nando. Tumingin naman sa kanya si Don Pedring na may pagtataka. Paano mo nalaman na may nilalang ng kadiliman ang lugar na ito? Tanong ng matanda. Napatigil naman si Nando samantalang si Sandro naman ay napakunot noo sa pagtataka. Ano ang inyong ibig sabihin? Tanong ni Sandro. Tumayo naman ang Don at tumungo sa bintana. Doon nakatanaw siya sa madilim na kagubatan kung saan pumasok si Valenciana kanina. Sa lugar na to, ako ang hari. Ako ang iginagalang. Ako ang pinuno. Ako ang kinakatakutan.
Alam niyo kung bakit? Dahil isa akong aswang. Hindi lang naman ako ang aswang dito. Lahat ng nakatira sa baryong ito ay kalahi ko. Maski si Valenciana na kaibigan ninyo. Paliwanag ng Donyo at humarap muli sa kanila. Nanlaki naman ang mga mata ni Nando sa nalaman. Hindi nga siya nagkakamali. Hindi ordinaryong tao ang matanda. Hindi mo kami mauuto, Lo. Natatawang wika naman ni Sandro na walang kaalam-alam. Hanggang sa pinakita na ng matanda ang kanyang mga kuko na bigla na lang humaba. At doon, mas lalong natakot ang dalawa at akmang kakaripas na ng takbo nang dalawang katulong ni Don ang humarang sa pintuan. Napansin nilang namumula ang mga mata nito. May mahahaba ring kuko katulad sa matanda at mga ngipin na matutulis. Sisigaw pa sana sila nang bigla silang kalmutin ng dalawang nilalang. Sa kabilang banda naman, nagising naman si Valenciana sa isang di pamilyar na silid. Bumangon siya at tumungo sa pintuan saka ito binuksan. At doon naman, tumambad sa kanya ang isang pamilya na nagtitipon-tipon. Napatingin ang lahat sa kanya. Siya na, tawag ni Himagsik sa kanya at nilapitan siya. Doon lamang napagtanto ng dalaga na nasa bahay siya ng binatang si Himagsik. Mabuti at gising ka na, wika ng binata. Pinakilala naman kaagad siya ng binata sa mga magulang nito. Doon rin napansin ni Valenciana na nandoon din si Canlon na nakangisi at nakatingin sa kanya. Bakit siya nandito? Muntik na niya akong patayin kanina. Pagsusumbong ni Valenciana at mahahalata sa boses ang kaba dahil pautal-utal ito. Tumingin naman ng masama si Himagsik sa kanyang kapatid, ngunit naggibit balikat lamang ang binata habang nakangisi. Pinaupo naman kaagad siya ng mga magulang ni Himagsik. Sumunod naman si Valenciana at doon nagsimulang magpaliwanag ang nanay ng binata. Ayon dito, hindi nila kayang paslangin ang dalagang minamahal ng kanilang anak. Lalong-lalo na't ito ang magdadala ng sanggol na magliligtas sa kanilang angkan. Inaamin na rin ni Himagsik na may nangyari sa kanila noong gabing dinala niya ito sa magandang pasyalan. Hindi naman kaagad umaksyon si Valenciana at pinakinggan ng mga magulang ni Himagsik. Doon lang din niya nalaman na si Don Pedring pala ang nagpapahirap sa pamilya ni Valenciana. Pagkatapos ng pag-uusap, hindi na muna bumalik sa bahay ni Don Pedring ang dalaga. Bagkus ay sumama siya kay Himagsik. Dinala naman siya ng binata sa isang ilog na sila lamang ang nakakaalam. Doon inamin ng binata ang lahat ng katotohanan kay Valenciana, pati na rin ang kanyang totoong nararamdaman dito. At doon lamang naalala lahat ng dalaga ang nakaraan. At dito rin, muli ring nabuhay ang kanyang pagiging aswang. Tinuruan siya ng binata kung paano magpalit ng anyo. At kaagad niya rin naman itong nagawa nang walang kahirap-hirap. Mabuti na lamang, hindi pa nakalimot ang katawan mo. Magaling ka pa rin hanggang ngayon. Nakangiting pori ni Himagsik. Niyakap naman kaagad siya ng dalaga na siyang ikinagulat niya. Patawad kung nakalimutan kita. Paghingi ng tawad ni Valenciana. Ngumiti naman si Himagsik at niyakap pabalik ang dalaga. Hanggang sa naudlot naman ang pagyayakapan nilang dalawa nang may malalaking aso ang bumagsak sa kanilang likuran. Kaagad na umaksyon si Himagsik at itinago sa kanyang likuran ang dalaga. Hindi naman nagaksaya pa ng segundo ang dalawang nilalang at kaagad na umatake ito sa kanila. Mabuti na lamang at mabilis na kumilo si Valenciana, kaya kaagad niyang natampal ng malakas ang dalawang aswang. Ibalik niyo na ang apo ng Don kung ayaw niyong magsimula ang gulo sa angkan niyo at angkan namin. Galit na pagbabanta ng isang aswang.
Hindi ako babalik sa matandang iyon. Alam ko na ang buong katotohanan. Sabat naman ni Valenciana na sa ngayon ay nasa anyong aswang na. Muling umatake ang dalawang nilalang ngunit sa pagkakataong ito, kusa silang bumagsak sa harap ni Himagsik at Shana. Namalipit sa sakit ang mga ito. Kaagad namang lumabas sa kadaliman si Kanlon. Nasa anyong aswang din ito. Hindi pala sanay ang katawan mo sa pagiging tao. Bumalik ka rin sa dati. Nakangising saad ni Kanlon. At akmang aatake na siya sa dalaga nang biglang humarang si Himagsik at pinatalsik ang kanyang kapatid. Nanggalaiti naman sa galit si Kanlon, kaya naman mas pinili na lamang niya na umatras at lumisan. Kaagad namang bumalik sa anyong tao si Valenciana. Ngunit dahil hindi pa muling nasanay ang kanyang katawan sa pagiging aswang muli, mabilis lamang siyang nanghina at nawala ng malay. Kaagad namang nasalo ni Himagsik ang katawan ng dalaga. Samantala sa bahay ni Lolo Pedring, kinaumagahan din nun. Nagising na lamang sila Sandro at Nando na nakatali na sa isang bodega. Puno sila ng kalmot at galo sa kanilang katawan. Sinubukan nilang manghingi ng saklolo, ngunit tanging sariling boses lang din nila ang sumasagot sa kanila. Ano bang nangyayari? Tanong ni Nando at pilit na kumakawala. Sa pagkakaalala ko, si Don Pedring ang may kagagawa nito sa atin. Sagot naman ni Sandro. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at iniluwa roon si Don Pedring kasama ang kanyang dalawang katulong na nagpatumba sa kanila noong gabing iyon. Walang emosyon na makikita sa mukha ng matanda. Pakawalan mo kami rito, tanda! Sigaw ni Nando at nagpupumigla sa tali. Hindi maaari. Kayo lamang ang alas ko para mabawi ang apo ko sa angkan ni Himagsik. Sagot ni Don Pedring. Bakit mo ba kami dinadamay? Pakawalan mo na kami, tanda. Ayaw naming madamay. Ano bang alam namin dyan? Sigaw din ni Sandro. Hindi kumibo si Don Pedring, bagkos inutusan niyang katulong na pagkakalmutin ang dalawang binata. Nagpanik naman kaagad si Nando at dahil doon, matagumpay siyang nakawala sa tali. Nang makalapit ang dalawang nilalang, malakas itong pinagsisipa ni Nando. Tumalsik ng sabay ang dalawa, samantalang si Don Pedring naman ay tuluyan ng lumabas. Sa kabilang banda rin naman nagising naman si Valenciana. Pagkamulat pa lang ng kanyang mga mata, nakaramdam kaagad siya ng tinding gutom at pagsusuka. Dali-daling dumiretso ang dalaga sa lababo at doon ay nagduwal. Nagtingin na naman ang mga magulang ni Himagsik dahil sa pangyayari. Alam nila ang ibig sabihin nito. Baka buntis na si Valenciana. Grabe, buntis agad. Pagkarating ni Himagsik galing sa bukid, kaagad ibanalita sa kanya ng kanyang mga magulang ang nangyari. Laking tuwa ng binata naman, maliban kay Valenciana na nag-aalala sa kanyang kapakanan at sa batang nasa sinapupunan niya. Gusto at mahal niya rin si Himagsik ngunit hindi siya sigurado kung kakayanin ba niya ang maging ina, lalo na 18 anyos pa lamang siya. Ngunit kung hindi niya gagawin iyon, hindi siya makakaligtas sa ibang kamag-anak ni Himagsik na nais gumanti sa angka nila, o sa madaling salita, sa angka ni Don Pedring. Pasensya ka na kung naisip kong gawin iyon nung gabing may nangyari sa atin. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Ayoko na kasing pumayag na mawala ka pang muli sa akin eh. Malambing na wika ni Himagsik at niyakap si Valenciana na hanggang ngayon ay tulala pa rin. Naudlot naman ang pagyayakapan nila nang biglang pumasok ang ina ng binata. Binalaan siya nito na mabilis lamang lumaki ang tiyan na mga kakaibang aswang. Lalong-lalo na kung may purong dugo ng aswang ang sanggol. Halos mga 7 buwan lamang ang itinatagal nito sa loob ng sinapupunan ng babae. Nagkatingin na naman ang dalawa ng may pag-aalala.
Hanggang sa hindi naman sila ginulo ni Don Pedring ng ilang buwan. Wala na ring balita si Valenciana sa mga kaibigan niya. Wala na rin siyang alam kung yung tinuturing niyang mga magulang ay pumupunta pa ba sa bahay ng lolo niya. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga buwan. Makalipas ang 4 na buwan, unti-unti nang napapansin ni Valenciana ang paglaki ng kanyang tiyan. May iba't ibang sintomas na rin siyang nararamdaman, katulad na lamang sa mga inumin at pagkain. Kahit nandidiri siya, pilit niya pa rin kinakain ang mga dugo at atay ng bangkay na nakita ni himagsik sa gilid ng ilog. Wala naman siya magagawa dahil yun ang hinihingi ng kanilang anak sa kanyang sinapupunan. Samantalang ilang buwan na ring paikot-ikot sa loob ng kagubatan ang 2 binata. Nakagawa na rin sila ng maliit na tuluyan. Ayaw pa kasing umalis ni Nando sa lugar na iyon hanggat hindi nila nahahanap si Valenciana. Nakatakas pala ang mga ito. Kahit anong kumbinsi ni Sandro na lumisa na sila at saka na lamang hanapin ang kaibigan, hindi pa rin pumapayag si Nando. May paparating, pabulong na babala ni Sandro. Kaagad silang nagtago sa ginawa nilang maliit na tuluyan at pinakinggan ng yabag na papunta sa kanila banda. Maya-maya pa, biglang sinira ng kung sino ang kanilang pinagtataguan. Kaagad namang naghanda ang 2 binata kung sakaling aatakihin sila nito. Sabi na nga ba? Boses ni Canlon. Nakangising nakatingin ito sa kanila. Sino ka? Tanong ni Nando. Ako si Canlon, kapatid ni Himagsik. Gusto niyo bang malaman kung nasaan ang kaibigan ninyo? Tanong ng binata. Nagkatingin na naman sina Sandro at Nando. Nagkakwentuhan pa sila ng sandali. Hanggang sa malakas na sinuntok ni Nando ang katawan ng puno nang malaman niya ang katotohanan. Sa buong buhay niya, wala siyang ibang pinapangarap kundi makuha ang malaking oo ni Valenciana. Kahit ilang beses na siyang tinanggihan ito, hindi pa rin siya sumusuko sa pag-aakalang sila ang nakatadhana sa isa't isa at kailangan lamang ng oras. Ngunit lahat ng iyon ay akala lamang. Buset, ginawa kong lahat para sa kanya. Galit at may paghihinagbis na wika ni Nando. Gusto mo bang makaganti kay Himagsik at makuha muli ang babaeng pinakamamahal mo? Tanong ni Canlon. Tumingin naman si Nando sa kanya. Nanunood lamang si Sandro sa kanila. Ngunit maski siya ay hindi kumbinsido na nagsasabi ng totoo ang lalaking ito. Kilala niya ang dalaga. Hindi sila basta-basta kakalimutan ito. Kaya naman kinagabihan, habang wala si Canlon sa kubo na tinutuluyan nila ngayon, napagdesisyon na ni Sandro na kausapin ang kaibigan na sa ngayon ay naghahanda na. Ano pa bang kasinungalingan ang gusto mong iparating sa akin, ha? Galit na tanong ni Nando. Saglit na tumahimik si Sandro. Pagkaramdam niya kasi kakaibang Nando na ang kanyang kaharap. Hindi kasinungalingan ang sinasabi ko. Kilala ko si Valenciana. Hindi niya tayo kayang ipagpalit at kalimutan. Pangungumbinsi ni Sandro. Subalit hinarap lamang siya ng binata at tinutukan ng patalim. Babawiin ko si Valenciana at papaslangin si Himagsik kasama ang anak nila. Dapat sa akin ang babaeng iyon. Akong nauna sa kanya, naintindihan mo ba? Galit na sigaw ni Nando sa kanya. Napalunok ng sariling laway si Sandro dahil sa kaba. Alis! Sita ni Nando at umalis ng kubo. Naiwan naman si Sandro na gulong-gulo. Nais niyang umalis ngayon para hanapin kung saan naroroon si Valenciana. Ngunit natatakot siya na baka hindi na siya masikatan ng araw. Kaya naman kinaumagahan, palihim na gumayak si Sandro. Sa kabilang dako naman ay nag-aalala naman si Valenciana
sa kalagayan ng dalawa niyang kaibigan. Alam na rin ng kanyang lolo na pumanig siya sa angkan ni Himagsik, kaya nanganganib ang buhay ng kanyang mga kaibigan. Hindi din niya alam kung buhay pa ba ang mga ito. Hanggang sa naudlot na lamang ang kanyang iniisip nang biglang pumasok si Himagsik sa silid niya. Kailangan daw kasi nilang lumabas at makinig sa pulong ng angkan ng binata. Nagpaplano kasi sila ng maigi kung paano mapaslang si Don Pedring. Kasi sa mga nakalipas na buwan, ang pananahimik pala nito ay paghahanda. At marami itong naingganyo na mga kakaiba ding aswang. Habang nakikinig sa pulong, hindi na malaya ni Valenciana ang figura ni Nando at Kanlon na nakatingin sa kanya. Puno ng pagkamuhi at pagkainggit si Nando sa kanila. Hinawakan lamang ni Kanlon ang balikat ng binata at pinaalalahanan na kumalma. Ngunit pagkayari noon ay umalis din ang binata. Hindi na ito nahabol ni Valenciana at simula noon hindi na niya nakita pang muli. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Sa paglipas muli ng 3 buwan ay tuluyan nang nanganak si Valenciana. Lahat ng kadugo at kaangkan ni Himagsik tumungo sa kanilang lugar upang masaksihan ang pagsilang sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda naman, sobrang saya ni Sandro nang matanaw ang bahay ni Himagsik. Ngunit noon lamang niya napagtanto na hindi siya pwedeng padalos-dalos, lalo na't mga aswang ang lahat ng nakatira rito. Nang maipanganak na ang lalaking sanggol, hindi alam ni Valenciana ang kanyang mararamdaman. Mayroong lungkot, saya, at pagka-excite. Halo-halo ito na nasa loob ng dibdib niya. Niyakap naman siya ni Himagsik at nagpapasalamat sa kanya. Nang mabalitaan naman ni Don Pedring na nanganak na ang kanyang apo, mas lalo siyang nanggalaiti sa galit. Kaya naman kaagad siyang nagdesisyon na simula ng paglusob sa angkan ni Himagsik. Nang dumilim na, tahimik ang lahat maliban sa sanggol na iyak ng iyak. Sinubukang patahanin at padedehin ni Valenciana, ngunit hindi ito tumigil. Ang gusto kasi nito ay S26, di joke lang. Halos mangiyak-ngiyak na siya nang bigla na lang pumasok si Kanlon sa kanyang silid. "Ano ba? Ingay-ingay ng batang yan. Patahanin mo nga!" Sigaw ni Kanlon. Hindi naman na sumagot si Valenciana at patuloy sa paghele sa umiiyak na bata. "Hindi mo ba talaga patatahanin yan? Papatayin ko yan!" Banta pa nito. Doon lamang uminit ang ulo ni Valenciana. Nilapag niya ang sanggol at akmang aatakihin si Kanlon nang bigla na lamang sumulpot si Himagsik sa likuran ng kanyang kapatid. Sinipa niyang lalaki patagilid at siya ang sumalo sa malakas na suntok ni Valenciana gamit ang kanyang palad. "Tama na yan," saad ni Himagsik at niyakap ang babae. Doon lamang magulgol si Valenciana. Hindi niya alam ang kanyang nararamdaman ngayon. Gusto niya lamang magpahinga at matulog, ngunit hindi niya iyon magagawa hanggat hindi tumatahan ang bata. Napalingon naman kaagad si Himagsik sa sanggol nang mapansin niyang bumukas ang bintana dahil sa malakas na ihip ng hangin. Nakaramdam siya ng masamang kutob, kaya naman dali-dali niyang nilapitan ng sanggol. Ngunit huli na ang lahat. Naunahan siya ni Nando na sa ngayon ay isa na ring aswang dahil sa tulong ni Kanlon. "Hindi!" sigaw ni Himagsik. Napalingon naman si Valenciana sa panangyarihan at doon niya napagtanto na nanganganib ang buhay ng kanilang anak. "Nando, ilapag mo ang anak ko!" Maluhaluhang sigaw ni Valenciana. Ngumisi lamang si Nando at walang awang pinaslang ang sanggol sa harap ng dalawa. Dinukot nito ang puso ng bata at nilantakan na parang uhaw na uhaw sa laman. Samantala, hindi naman makapaniwala si Valenciana at Himagsik sa kanilang nasaksihan. Napatigil lamang sa pagmuya si Nando
nang isang malaking bato ang humampas sa kanyang likuran. Doon siya napatigil at dali-daling nagpalitanyo bilang isang malaking pusa. Bago siya umalis, tumingin muna siya kay Valenciana at kumaripas na ng takbo. "Siana!" Sigaw naman ni Sandro at tumalon sa bintana mula sa labas. Kaagad niyang nilapitan ng kaibigan at niyakap. Hindi naman makagalaw ang dalawa dahil sa nasaksihan. Masyado silang nabigla. Hindi nila akalain na oras lamang ang itatagal ng sanggol na magiging anak na sana nila. Nagulangta naman ang lahat ng kamag-anak na himagsik nang makarinig sila ng hiyaw at sigaw sa bahay kung saan nananatili ang dalawa. Kaya naman dali-dali nilang pinuntahan ang mga ito. Maski ang mga magulang ng binata ay kaagad ring tumungo. Nang makapasok sila, tumambad sa kanila ang magulong mga gamit. Nagkalat ang dugo. Ang mga natirang lamang loob ng sanggol na pinatay ni Nando sa harapan ng mag-asawa. Doon napagtanto nila na umalis si Himagsik at naiwan si Valenciana na walang malay habang inalalayan ni Sandro. Nagpakilala at ipinaliwanag naman kaagad ng binata ang nangyari. Kaagad na uminit ang ulo ng mga aswang at dali-dali silang sumunod kay Himagsik na patungo sa bahay ni Don Pedring sa pag-aakalang ito ang may pakana. Naiwan naman si Sandro na kinakabahan at natatakot. Hindi niya akalain na ang bakasyon na pinuntahan nila rito ay panganib. At halos mag-iisang taon na sila. Hindi pa sila nakauwi. Sa kabilang banda naman hindi naman makapaniwala si Nando sa nagawa niya. Tunay nga ang itim na perlas na ibinigay ni Kanlon sa kanya. Ayon sa binata, galing pa ito sa namayapa nilang ninuno. Hindi alam ni Nando ang kanyang maramdaman. Natutuwa siya na naawa sa kanyang ginawa. Tubungo na silang lahat sa bahay ni Don Pedring. Maya-maya, nasa atin na ang kayamanan. Pagbabalita ni Kanlon na kararating lamang. Anong ginawa mo sa akin? Aswang na ba ako? Tanong ni Nando. Natawa naman ng bahagya si Kanlon at sumandal sa papag. Oo, tunay na aswang ka na. Nilantakan mo nga yung sanggol ng kapatid ko eh. Masarap ba? Sarkastikong pananalita ni Kanlon. Napasapo sa sariling noo ang binata. Alam niyang kasalanan ng kanyang ginawa. Ngunit mas nananaig pa rin ang galit, tampo, lungkot at pagkamuhi niya kay Valenciana at Himagsik. Maganda ka. Susunod tayo sa angkan ko. Kapag naubos na sila, si Himagsik na ang ating isusunod. Pagkatapos siya nating mapaslang, pwede mo na makuha si Valenciana. Samantalang sa akin naman ay ang kayamanan. Saad ni Kanlon at tumayo. Sa parte naman ni Don Pedring, paalis na sana sila kasama ang kanya mga alagad nang maramdaman niya ang kakaibang ihip ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Kasunod noon, isang suntok ang kanyang natanggap na siyang ikinatalsik niya. Kaagad namang umalerto ang mga alagad ng matanda at maya-maya pa, bigla na lang bumagsak si Himagsik galing sa itaas. Nasaan yung aswang ito? Galit na galit. Namumula ang mga mata at lumalabas ang matatalim na ngipin at kuko nito. Pinaslang mo ang anak ko. Bakit? Sigaw ni Himagsik. Hahakbang na sana ito papalapit sa matanda nang bigla siyang hinarangan ng mga alagad ni Don Pedring. Kinuha naman ng matanda ang pagkakataong iyon upang makatayo at makapagpalit ng anyo bilang aswang rin. Nagawa niya naman kaagad iyon. Wala akong alam sa sinasabi mo. Malamig na sagot ng matanda. Hindi naman siya binigyan ni Himagsik ng pagkakataon na magpaliwanag pa ulit at kaagad siyang inatake. Mabuti na lamang at nakailag ang matanda. At samantala naman sa kabila, nang magising si Valenciana, kaagad niyang hinanap si Himagsik.
Alam niya kasi na si Don Pedring ang punteriya nito. Kaya dali-dali siyang umalis at bumalik sa bahay ng matanda. Sa kanyang pagtakbo sa loob ng kagubatan, isang figura ang umarang sa daanan. Napatigil si Valenciana at winagmasdan saglit ang figura. Doon niya napagtanto na si Nando pala ito. Nando! Tawag ni Valenciana. Lumingon sa kanya ang binata. Sumama ka na sa akin. Hindi ka mabibigyan ni Himagsik ng magandang buhay. Pangungumbinsi ni Nando ngunit hindi siya nagpatinag. Naalala na naman niya ang ginawa nito sa kanyang anak. Kaya naman sinakop ng galit ang babae at kaagad na nagpalit ng anyo. Mabilis niyang inatake si Nando. Hindi naman kayang ilaga ng binatang ito dahil mas mabilis ang kilos ni Valenciana kaysa sa kanya. At sa parte naman ni Nando, nahihirapan ito dahil bagong aswang pa lang ito at walang pagsasanay. At nang magsawa ang dalaga, kaagad niyang iniwan si Nando na nanghihina. Ngunit ngumingisi na para bang hindi nasaktan sa mga atake na ginawa niya. Hinayaan na muna ni Valenciana ang binata na mabuhay ng ilang oras. Kailangan pa niyang iligtas ang kanyang lolo laban sa angkan ni Himagsik. Nang makarating siya sa bahay ng matanda, kaagad siyang inatake ng mga alagad nito. Natalo naman sila ni Valenciana. Doon nakakuha ng pagkakataon ng dalaga na paslangin ang isa sa angkan ni Himagsik upang tumigil ang kaguluhan. Makinig kayo! Sigaw ni Valenciana. Hindi ang lolo ko ang may kagagawa ng lahat ng ito, kundi ang magiting na kapatid mo, Himagsik. Sigaw ni Valenciana. Napakunot noon naman si Himagsik nang marinig ito. Binitawan niya si Don Pedring na sa ngayon ay nanghihina na. Dala na rin ang katandaan kaya kulang na ang kanyang lakas sa pagkikipaglaban. Himagsik, alam kong nadadala ka rin sa galit at puot mo dahil sa nangyari sa anak natin. Ganon din naman ako. Ngunit walang kaalam-alam si lolo sa nangyayari. Hindi mo kasi inalam. Sigaw muli na Valenciana. Maya-maya pa dumating si Nando sa kaguluhan kasama si Canlon na nakangisi at kumbinsidong mapapa sa kanya ang kayamanan. Nakipagtalo naman ang mga magulang ni Himagsik kay Valenciana. Ngunit napasinghap siyang lahat nang paslangin ni Nando ang isa nilang kasamahan. Dito ay kaagad namang inatake ni Himagsik si Canlon dahil sa galit at doon naglaban ng magkapatid. Samantalang si Valenciana naman ay hinarap ulit si Nando. Hinabol niya ang lalaki sa loob ng kagubatan kung saan ito tumakbo. Sa kanyang pagtakbo, napansin ng dalaga ang dugo na dumadaloy sa kanyang hita. Nahihilo na rin siya ngunit hindi niya ito pinansin. Patuloy pa rin siya sa pagtakbo hanggang sa maabutan niya si Nando. Kinitil mo ang buhay ng anak namin! May puot na wika ni Valenciana. Bumalik naman sa tunay na anyo si Nando. Iniwan mo kami, Shana. Isa pa, matagal na kitang mahal. Bakit si Himagsik ang napusuan mo? Ako ang nauna sa'yo, hindi siya. Galit na bulyaw ni Nando. Wala kang alam, Nando. Hindi kita iniwan. Hindi ko kayo iniwan at isa pa. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ka kayang mahalin ng puso ko. Siguro, dahil alam niya na walang katumbas ang kasamaan mo. Kaya mong pumaslang makuha lang ang gusto mo. Sigaw ni Valenciana at kaagad na nagpaulan ng atake sa binata. Umilag-ilag lamang si Nando at pinandepensa ang kanyang braso dahil ayaw niyang sakta ng babae. Ngunit kinain na ng pagiging aswang ang kanyang sistema. Kaagad din siyang nagpalit ng anyo at sinalo ang mga atake ni Valenciana. Pagkatapos nun, malakas niyang sinipa ang tiyan nito, dahilan upang mapatalsik ang babae. Hindi naman na sumuko si Valenciana. Tumayo pa rin siya kahit nanghihina na ang kanyang buong katawan. Nais niyang bigyan ng tamang hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Hanggang sa parang nawala na sa isip o sariling pag-iisip si Nando.
Bigla na lang itong naglaway at umangil. Ang sarap ng anak niyo. Siguro, ganun din kasarap ang laman mo, Shana. Sarkastikong wika ni Nando. Mas lalong uminit ang ulo ni Valenciana. Kaya naman ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang patumbahin si Nando. Habang sa magkapatid naman na nag-aaway, nangihina na si Himagsik sa pagkikipagbuno dito. Samantalang si Kanlo naman ay nagawa pang umisi. Hindi mo mapapantayan ang pagiging malakas ko. Isa ka lamang munting langgam sa akin, Himagsik. Naalala mo? Ako ang palaging pinupuri ng tatay dahil ako ang mas magiting at mas magaling sa'yo. Litanya nito. Nakaluhod at nakayuko na lamang si Himagsik habang inaantay ang kanyang katapusan. Simula nang mawala ang kanilang anak, para ding nawala ng saysay ang lahat kay Himagsik. Gusto na lamang na sumunod sa sanggol upang matapos ang lahat. Hindi na muna kita papaslangin. Hahayaan kong paslangin ka ni Nando. Pagkatapos nun, makukuha na niya si Valenciana na pinakamamahal mo. At ako, kayamanan lang naman ang importante sa akin. Kahit mamatay pa ang buong angka natin, wala akong pakialam. Mahabang wika ni Kanlon. Ito ba ang papaslang kay Himagsik? Isang boses ang nakapagpatigil kay Kanlon. Sabay lumingon ang dalawa sa kinaroroonan ni Valenciana na sa ngayon ay naliligo sa dugo mula ulo hanggang paa. Habang hawak-hawak ang ulo ni Nando, nanlaki naman ang mga mata ni Kanlon sa nasaksihan. Hindi pa siya nakapagsalita nang maramdaman niya ang pagtusok ng kung ano sa kanyang dibdib. At doon niya napagtanto na sinaksak siya ni Himagsik gamit ang mahaba nitong kuko. Napaluhod naman si Valenciana sa panghihina at unti-unting dumilim ang kanyang paligid. Kasunod noon, ang pagkawala ng kanyang ulirat. Nang magising si Valenciana, tumambad sa kanya si Sandro. Walang emosyon ang muka habang nag-aantay sa kanyang pagising. At nang pagdilat niya, kaagad siyang nilapitan ng binata at niyakap. Akala ko, pati ikaw ay mawawala. Umiiyak na wika nito at kumala sa pagkakayakap. Patawad sa lahat. Paghingi ng tawad ni Valenciana. Wala yun. Ayos na ang lahat. Ipagdasal na lang natin sa itaas ang kaluluwa ni Nando. Pakiramdam ko, karapat-dapat lang sa kanya yun. Wika ni Sandro. Maya-maya pa ay pumasok naman si Don Pedring kasama si Himagsik. Nilapitan siya ng matanda at niyakap ng mahigpit. Nanghingi naman siya kaagad ng tawad sa kanyang lolo at ganoon din ito sa kanya. Lumabas naman si Himagsik sa silid, kaya kaagad siyang sinunda ni Valenciana. Hanggang sa makarating sila sa likod ng bahay ng matanda. Nang makita niya ang figura ng lalaki na nakatalikod ang gawi, kaagad siyang tumakbo rito at niyakap sa likod. Nang maramdaman ni Himagsik ang pagyakap ni Valenciana sa kanya, kaagad namang gumaan ang kanyang pakaramdam at humarap sa dalaga bago ito niyakap din ng mahigpit. Patawad kung hindi ko naprotektahan ang anak natin. Umiiyak na paghingi ng tawad ni Himagsik. Wala kang kasalanan. Mahinang wika ni Valenciana. At doon natapos ang kwento. Joke lang. Makalipas ang 3 taon, bumalik sa dati ang lahat. Naging maayos ang pagkikitungo ni Don Pedring sa angka ni Himagsik. Binalik niya ang lahat ng kayamanang ninakaw niya sa mga ito at nagbagong buhay siya. Ganoon din si Himagsik at Valenciana. Naging maayos ang kanilang buhay. Kahit aswang sila na pagkasunduan nilang hindi sila mambibiktima ng mga inosenteng tao. Binisita naman si Valenciana ng kanyang mga magulang o itinuring na mga magulang. Pagkatapos nilang malaman ang katotohanan,
sa nangyari sa kanilang anak. Labis ang paghingi nila ng tawad dito, lalo na sa kanilang pagsisinungaling at pagtatago ng katotohanan tungkol sa pagkatao ng dalaga. Matapos ang mga taon, biniyayaan ng mag-asawa ng anak na kambal. Buong akala nga nila, hindi na sila magkakaanak matapos ang pangyayaring iyon. Samantalang si Sandro naman ay bumalik sa kanila at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Binibisita niya pa rin naman ang libingan ni Nando at doon walang tigil ang paghingi niya ng tawad. Pagkatapos siyang bumisita sa puntod ng binata, kaagad siyang nagbibiyay papunta kay Valenciana. Nabalita niya kasing nanganak na ito at kambal pa. Nais niyang makita ang mga inaanak niya. Mabilis lamang ang panahon habang lumalaki ang dalawang bata. Tinuturuan sila ni Himagsik kung paano ang tamang pagkikipaglaban. Hindi rin nila ito pinagdamutan ng pag-aaral at nakikipagsalamuhan na rin sila sa mga tao. Tinuturuan naman sila ni Valenciana sa pagkontrol ng kanilang sikmura, lalo na kapag tuwing gabi. Isa din sa tinuturo ni Himagsik sa dalawa ang mapagkumbaba. Tinuturuan niya rin ang mga ito na huwag magtanim ng inggit at pagkamuhi sa isa't isa. Lumaki naman ang dalawang bata na isabuhay ang lahat ng tinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. At nang mamatay si Don Pedring, kalahati ng nakatagong kayamanan ng matanda ay napunta sa dalawa. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa nang makitang nasa maayos ng pamumuhay ang dalawa. Hindi naging madali ang buhay ng dalawa lalo na't minsan kinukutya sila sa paaralan na kambal tuko kung tawagin. Hindi kasi sila mapapaghiwalay nito. Ngunit kahit ganon, hindi sila nagpatinag sa mga ito. Ang buhay ng tao o isang nilalang kung tawagin ay puno talaga ng pagkakamali, sekreto at pagkakataong magbago. Sa kwentong ito, mahalaga na huwag magpadala sa emosyon upang hindi mapunta sa panganib ang isang sitwasyon. Si Himagsik at Valenciana na nagkaroon ng kambal ay mas piniling magpatuloy sa buhay kahit sobrang pait ng kanilang nakaraan. Mas pinili nila ang tama, mas nanaig sa kanila ang kabutihan, mas nanaig ang pagsasama sa pamamagitan ng pagmamahal, disiplina at pagpapatawad. Nagiging mas makabaluhan ang buhay at mas malinaw ang direksyong tatahakin ng susunod na salinlahi. Tinuruan din ng mga bata na maging matapang, ngunit hindi maging marahas, maging matatag, ngunit marunong umunawa. Ang kagayang pigilan o kontrolin ang galit at inggit ay isang anyo ng tunay na lakas. Sa mundo kung saan madalas inuuna ang pansariling interes, ang aral na ito ay paalala na mas mahalaga ang pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Hindi man naging madali ang lahat kay Valenciana, natanggapin ang katotohanan ngunit mas pinili niyang gawin ito upang mas lalo siyang maging matapang sa mga susunod pa na pagsubok na haharapin ng kanilang pamilya. At gaya ng mga nakagawian nila, matapos ang nakakapagod na araw, binisita ng mag-asawa ang puntod ng yumaon nilang anak. Kahit matagal nang namayapa ito, hindi pa rin mawala sa puso ni Valenciana ang kirot na kanyang naramdaman. Patawad anak, kasi hindi ka namin naprotektahan noon. Umiiyak pa rin na wika ng babae. Niyakap naman siya ni Himagsik upang damayan. Maya-maya pa, isang malakas na ihip ng hangin ang nagkapagpatigil sa mag-asawa. Naramdaman din nila ang tila pagyakap ng kakaibang hangin sa kanila. Doon lamang tumigil ang pag-iyak ni Valenciana dahil alam niya, maayos na ang anak nila at pinapatawad na sila nito. Tara na mahal ko, parang uulan na eh. Pag-aya ni Himagsik. Tumango naman si Valenciana at hinalika ng puntod bago tumayo at umalis. Sabay nag-iwan sila ng kulafo.